Nasubukan na ba ninyong titigan ang kalangitan sa gabi? Ang walang imik, itim na kawalang hangganan na tila ba sinabugan ng libo-libong brilyante ng malalayong bituin? Tila ba sa kalaliman niyan, ang nagahari ay walang hanggang kapayapaan at katahimikan? Pero paano kung sabihin ko sa inyo na kamakailan lang, isang napakalakas na sigawang umaling-awngaw mula mismo sa puso ng ating kalawakan? Isang sigaw na naghintay ng tamang oras sa loob ng milyon-milyong taon. Ngayon, maglalakbay tayo ng 26,000 light years mula sa ating tahanan patungo sa sentro ng Milky Way upang saksihan ang paggising ng isang sinaunang higante, isang bagay na matagal nang itinuring na natutulog, ngunit biglang ipinakita ang tunay nitong pagkatao. Ano ba iyon? Isang huling hikbi ng isang bituing nilamon, isang senyal na ipinadala sa kawalan, o isang simpleng cosmic sign ng halimaw na tinatawag nating supermassive black hole? Manatili po kayo at malalaman ninyo kung bakit ang pangyayaring ito ay nagtulak sa mga siyentipiko sa buong mundo na dumikit sa kanilang mga teleskopyo, at kung ano ang maaaring sabihin nito sa atin tungkol sa kapalaran ng sarili nating kalawakan. Sa tingin ba ninyo, nag-iisa lang tayo sa universo? Marahil ang malayong echo na ito mula sa sentro ng Milky Way ang pinakakakaibang sagot na natanggap natin sa katanungang iyan bago tayo tuluyang sumisid sa pinakabuod ng pangyayari. Ayusin muna natin ang ating imahinasyong navigation systems at alamin natin kung saan ba talaga tayo lilipad. Isipin ninyo ang ating kalawakan, ang Milky Way, bilang isang malaki at nagniningning na lungsod na binubuo ng daan-daang bilyong bituin. Ang lungsod na ito, tulad ng iba pa, ay mayroon ding sentro, maingay, magulo, puno ng panganib at kababalaghan. Ito ang lugar kung saan ang mga bituin ay napakalapit sa isa't isa, kaya't ang gabi roon ay mas maliwanag pa kaysa sa ating araw dito sa mundo. At sa pinakapuso ng megalopolis na ito, sa sentral nitong punto, matatagpuan ang isang bagay na napaka-espesyal. Hindi isang alkalde o isang plaza, kundi isang bagay na may napakalaking masa at grabidad. Tinatawag ito ng mga astronomo na Sagittarius A star, or pinaikli bilang SGRA. Ito ang supermassive black hole. Hindi lang ito basta-bastang butas, kundi ang tunay na gravitational ruler ng ating kalawakan, na ang bigat ay 4 na milyong beses na mas mabigat kaysa sa ating araw. Sa mahabang panahon, ang higanting ito ay naging nakakagulat na tahimik. Para bang natutulog ito sa sentro ng kanyang kaharian, paminsan-minsan lang tinatamad ng umunguya sa mga ulap ng gas o mga asteroid na dumadaan. Tinawag ito ng mga astronomo na natutulog na higante. Ang aktibidad nito ay napakababa, na sa sarili nito ay isang misteryo. Dahil sa paligid nito, isang tunay na piging, napakaraming bituin, alikabok at gas. Bakit hindi nito nilalamon ang lahat? Ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Ang mga teleskopyo na matagal nang nagmamasid sa tahimik na sulok na ito ng universo, ang mga space observatory tulad ng Chandra at XMM Newton, ay nakakita ng isang bagay na pambihira. Ang natutulog na higante ay hindi lang kumilos. Nagising ito. Kaya isipin nating nasa loob tayo ng control room ng mga space observatory. May isang grupo ng mga astronomo na sa loob ng maraming taon, araw-araw na nagbabantay sa isang napakaliit na tuldok sa gitna ng ating galaxy. Para sa kanila, ang Sagittarius A star ay parang matagal ng kaibigan. Kabisado na nila ang ugali at kilos nito. Sanay sila sa tahimik nitong kalikasan,
na paminsan-minsan lang nalalabag ng maliliit at predictable na pagliliyab. Ito ay parang nagmamasid sa isang natutulog na bulkan na paminsan-minsan lang nagpapalabas ng manipis na usok. Pero sa araw na iyon, may nagpakita sa mga screen na lubos na naiiba. Ang datos na dumarating mula sa X-ray telescopes ay biglang nagpakita ng matindi at hindi ka panipaniwalang paglukso sa liwanag. Hindi na ito simpleng usok, isa itong buong pagsabog or full-blown eruption. Ang label ng X-ray radiation na nagmumula mismo sa paligid ng black hole ay umabot sa daan-daang beses na mas mataas kaysa sa karaniwan. Isipin mong nakikinig ka sa isang tahimik at nakaka-relax na musika at bigla, nang walang anumang babala, narinig mo ang nakabibinging dagundong ng isang jet engine sa tabi mo. Naghari ang gulat, pagtataka, at pagkatapos ay nagsimula ang laging matinding pagkilos. Ang mga siyentipiko sa iba't ibang panig ng mundo ay nagsimulang mag-double check at triple check sa datos. Baka raw may sira lang ang aparato, nagkamali sa calibration, o baka isang cosmic ray lang ang aksidenteng tumama sa detector. Pero, hindi. Iba't ibang teleskopyo na nasa iba't ibang punto sa orbit ng Earth ang nagkumpirma ng walang pag-aalinlangan. Mayroong napakalaking kaganapan sa sentro ng Milky Way. Ito ay parang isang parola na dati ay madilim lang ang liwanag at kumikislap lang isang beses sa isang oras, bigla itong sumiklab na kasing liwanag ng isang spotlight na halos nakabulag sa lahat ng nagmamasid. Ang unang reaksyon ay pinaghalong pagkamangha at pangamba. Pagkamangha dahil nasaksihan ng mga astronomo ang isang natatanging pangyayari na maaaring mangyari minsan lang sa isang siglo o mas bihira pa. Pangamba dahil walang nakakaalam kung ano ang kahulugan nito. Isang beses lang ba itong mangyayari o tuluyan na bang nagising ang higante? Ano ang nagdulot ng biglaang pagbabagong ito? Ito ang simula ng isa sa pinakanakakaintrigang astrophysical detective stories ng ating panahon. At ang unang hakbang ay maingat na pag-aralan ang boses ng kosmikong sigaw na ito, ang mismong signal. Pagkatapos ng paunang gulat, sinimulan na ang masusing pagsusuri. Ano ba talaga itong sigaw na nagmula sa sentro ng ating kalawakan? Ang sinyal o ang kurbada ng liwanag, light curve, ng pagbuga ay maihahambing sa isang dramatikong piyesa ng musika. Hindi ito simpleng biglang lumitaw at naglaho. Mayroon itong matinding pagpapakilala, sukdulan at dahan-dahang paghupa. Mabilis na tumaas ang liwanag, umabot sa rurok na ikinagulat ng mga astronomo at pagkatapos ay nagsimulang humina ng paunti-unti na tumagal ng ilang oras. Hindi ito katulad ng simpleng pagsabog. Isa itong komplikadong proseso na naganap sa loob ng mahabang panahon. Ikinumpara ng mga siyentista ang buga ng liwanag na ito sa lahat ng naitala na mula sa Sagittarius A star, SGR A star. Nakakagulat ang resulta. Ang bagong flare ay daan-daang beses na mas malakas kaysa sa pinakamaliwanag na naobserbahan nila dati. Para itong ikinumpara mo ang talsik ng isang labintador sa kulog ng kanyon na pumutok. Pero hindi lang sa liwanag ang pinagtuunan ng pansin. Napakahalagahang bahagi ng pagsusuri ang spektrum ng radyasyon. Sa madaling salita, hiniwa-hiwalay ng mga siyentista ang X-ray light na ito sa iba't ibang kulay para maunawaan ang komposisyon at pinagmulan nito. At ipinahayag ng spectrum na nagmula ang radyasyon sa materya na uminit sa hindi kapanipaniwalang temperatura, milyon-milyong degrees. Ito ay plasma na umiikot sa paligid ng black hole sa bilis na halos kasing bilis ng liwanag bago ito tuluyang lamunin.
Isipin mo ang tubig na umiikot sa isang alimpuyo bago tuluyang pumasok sa drain. Ngunit sa halip na tubig, ito ay ionized gas. At sa halip na drain, isa itong bagay na may grabidad na kahit ang liwanag ay hindi makakatakas. Ang pagkikiskisan mismo sa mabilis na pag-ikot ng materya na tinatawag na accretion disk ang lumilikha ng matinding X-ray radyasyon na ito. Ang buga ng liwanag na ito ay patunay na may bago at malaking kinain ang black hole. Kaya naman, ito ang pangunahing tanong ng mga siyentista. Ano ba talaga iyon? Ano ang naging panggatong para sa ganitong engranding kosmikong paputok? Ang pagsagot sa misteryong ito ay hindi lang magsasabi sa atin tungkol sa kinakain ng black hole, kundi pati na rin sa mga prosesong nagpapagana sa buhay at kamatayan sa mismong puso ng ating galaksya. Kaya, sino nga ba ang pangunahing suspek sa krimen sa kalawakan na ito? Walang iba kundi ang mismong may-ari ng lugar na ito, ang Sagittarius A star. Pero bakit siya? Suriin muna natin ang pisika ng pangyayari. Ang mga black hole mismo ay hindi nakikita. Hindi sila naglalabas ng liwanag. Sa halip, nilalamon nila ito. Maaari lang natin silang matukoy sa pamamagitan ng hindi direktang ebidensya sa kung paano nakakaapekto ang kanilang napakalaking grabidad sa paligid at sa mga materya. Ang pinakamalinaw na palatandaan nito ay tinatawag na accretion disk. Isipin ninyo ang isang higanting cosmic whirlpool o alimpuyo. Lahat ng bagay na napakalapit sa black hole, mga bituin, gas, alikabok, ay hindi basta-basta bumabagsak ng diretso. Sa halip, sinasagap ito ng grabidad at nagsisimulang umikot ng paspiral na bumubuo ng manipis at nagliliyab na disk. Ang materya sa disk na ito ay gumagalaw sa hindi kapanipaniwalang bilis. Ang mga panloob na bahagi ng disk ay mas mabilis umikot kaysa sa mga panlabas. Dahil dito, nagkakaroon ng napakatinding pagkiskisan or friction. Nagbabanggaan ang mga partikulo ng gas at nagkukuskusan at ang prosesong ito ay nagpapainit sa kanila hanggang sa milyon-milyon or bilyon-bilyong degree. Ang materyang ito na uminit hanggang sa pagiging plasma ang siya mismong nagliliwanag at napakaliwanag pa, lalo na sa X-ray at gamma spectrum. Ang liwanag na ito ay ang hiyaw bago mamatay ng materya bago nito tawiran ang event horizon at tuluyan ng maglaho sa ating universo. Kaya naman, kapag may nakikita tayong pag-iilaw mula sa sentro ng galaksya, hindi natin nakikita ang black hole mismo, kundi ang mga resulta ng pista nito. Kung mas maraming materya ang bumabagsak sa black hole, mas nagliliwanag ang accretion disk. Ang mga normal at maliliit na pag-iilaw ay resulta lang ng pagbagsak ng maliliit na kumpol ng gas o mga asteroid. Ngunit ang pag-iilaw na mayroong ganoong kalakas na puwersa tulad ng naobserbahan ng mga astronomo ay nangangahulugang mayroong talagang malaking bagay na nakain ng Sagittarius A star. Ang pangyayaring ito ay isang direktang patunay na ang proseso ng akresyon o ang paglamon ng materya ay hindi isang tuloy-tuloy at banayad na proseso. Maaari itong maging pabigla-bigla o pagsabog. Hindi lang basta nagising ang natutulog na higante. Naghanda siya ng isang tunay na pista at ang mga astronomo mula sa buong mundo ay parang inanyayahan sa front row para panoorin ang engrandeng palabas na ito. Ngayon, ang tanging kailangan na lang malaman ay ano nga ba ang laman ng menu. Nagpapatuloy ang ating imbestigasyon. Mayroon tayong pinangyarihan ng krimen, ang paligid ng Sagittarius A star. Mayroon din tayong mga bakas ng daliri, ang natatanging kurba ng liwanag at spektrum ng pagsiklab. Ngayon, kailangan natin ang bangkay, ang mismong celestial body na nilamon at nagdulot ng matinding pagbabago.
Ano kaya ito? Sinimulan ng mga siyentista ang paglista ng mga opsyon tulad ng mga detektib na nagtatanong sa mga testigo. Ang una at pinakahalatang kandidato ay isang bituin. Napakaraming bituin sa gitna ng galaksya at umiikot ang mga ito sa gitnang black hole sa mahahabang orbita. Posibleng may isa sa kanila ang masyadong lumapit. Kapag ang isang bituin ay napunta sa tidal zone ng black hole, ito ay nagkakawatak-watak. Ang prosesong ito ay tinatawag na tidal disruption o pagkawasak dahil sa tidal forces. Isipin mong hinihila mo ang isang piraso ng clay o putik. Ang bahagi na mas malapit sa iyong mga daliri ay mas matindi ang paghila. Ganoon din sa grabidad. Ang panig ng bituin na malapit sa black hole ay mas matindi ang hatak kaysa sa malayong panig at hindi makakayanan ng bituin ang pagkakaiba sa puwersa na ito. Ito ay mapupunit, magiging mahahabang agos ng gas kung saan ang ilan ay lilipad palayo at ang ilan naman ay magmamadali patungo sa black hole na magdudulot ng malakas na pagsiklab. Maganda at lohikal ang teoryang ito. Gayunpaman, ipinakita ng mga kalkulasyon na ang nasaksihang pagsiklab ay masyadong maikli at biglaan para sa klasikong tidal disruption ng bituin. Ang ganitong pangyayari ay karaniwang tumatagal ng buwan o kahit taon, ngunit ang nakita natin ay isang pagsiklab na tumagal lamang ng ilang oras. Ibig sabihin, ito ay isang napakaliit at siksik na bituin o mali ang teorya. Ang susunod na kandidato ay isang malaking ulap ng gas at alikabok. Marami rin ito sa paligid ng sentro ng galaksya. Ang pagbagsak ng ganitong ulap sa accretion disk ay maaaring maging sanhi ng pagkapal ng materya at dahil dito, biglang tataas ang liwanag. Ang bersyon na ito ay mahusay na nagpapaliwanag sa medyo maikling tagal ng pagsiklab. Napagmasdan na ng mga astronomo sa loob ng ilang taon ang isang nakakaintrigang bagay na tinatawag na G2. Ito ay isang siksik na ulap ng gas na noong 2014 ay dumaan ng mapanganib na malapit sa Sagittarius A star. Noon, inasahan ng lahat ang isang fireworks show pero walang masyadong nangyari. Baka ba ito ay delayed reaction? Posible bang ang bahagi ng material ng G2 ay ngayon lang umabot sa accretion disk at nagdulot ng pagsiklab na ito? Sa wakas, isinaalang-alang din ang mas kakaibang mga opsyon tulad ng pagbagsak ng isang malaking asteroid o kometa. Ang isang bagay na may sukat na ilang dosenang kilometro na gawa sa bato at yelo ay kayang makagawa ng sapat na enerhiya kapag bumagsak. Ipinaliwanag nito ang pagiging maikli at ang lakas ng pagsiklab. Ang bawat bersyon na ito ay may sariling kalamangan at kahinaan. At upang mapili ang tama, kailangan ng mga siyentista ng karagdagang ebidensya para sumulong sa kanilang investigasyon. Kinailangan ng mga astronomo ang isang tusong pamamaraan na tinatawag nating cosmic echolocation. Ito ay tungkol sa light echo o ang tinatawag na echo ng liwanag. Ano ba talaga ito? Isipin mo na lang na nasa loob ka ng isang napakalaking kuweba at sumigaw ka ng malakas. Una, maririnig mo ang sarili mong boses at pagkatapos, paglipas ng ilang saglit, babalik sa iyo ang echo mula sa mga dingding ng kuweba. Base sa tagal ng pagbalik at sa uri ng echo, malalaman mo ang laki at hugis ng kuweba kahit hindi mo ito nakikita. Ganyan din ang nangyayari sa liwanag. Nang magkaroon ng matinding pagsabog sa gitna ng ating kalawakan, ang liwanag nito, o sa kasong ito, ang X-ray radiation ay kumalat sa lahat ng direksyon sa bilis ng liwanag. Ang ilang bahagi ay dumating sa daigdig ng direkta at iyon ang nairehistro nating mismong pagsabog. Ngunit sa paligid ng Sagittarius A star,
Ang black hole, mayroong napakaraming molecular clouds, malalaking kumpol ng malamig na gas at alikabok. Kapag umabot ang radiation mula sa pagsabog sa isa sa mga ulap na ito ay sinisindihan na nagiging dahilan upang mag-fluoresce ito. Parang kapag tinamaan ng ultraviolet light ang puting damit sa isang nightclub, umiilaw ito. Ang sinag na ito na na-reflect o mas tumpak ang liwanag na muling inilabas, re-emitted, ang siyang light echo dahil kailangan ng karagdagang oras ng liwanag para makarating mula sa black hole papunta sa ulap at mula sa ulap pabalik sa atin, nakikita natin ang echo na ito ng may pagkaantala. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga echo na ito, makakagawa ang mga siyentipiko ng kahangahangang bagay. Una, matutukoy nila ng eksakto kung kailan nangyari ang pagsabog at gaano ito kalakas, kahit pa hindi nila nakita ang mismong pangyayari. Parang binubuo nila ang crime scene gamit lamang ang mga bakas na naiwan. Pangalawa, sa pagtingin kung paano kumakalat ang light echo sa iba't ibang ulap, makakagawa sila ng three-dimensional o 3D na mapa ng lokasyon ng mga ito. Ito ay parang paggamit ng echo para imapa ang isang hindi nakikitang kuweba. At ang pinakamahalaga sa ating kaso, sa pamamagitan ng pag-aaral sa spectrum ng echo, mauunawaan nila kung ano ang katangian ng orihinal na radiation. Nagagawa nitong buuin ang mga katangian ng pagsabog ng may di kapani-paniwalang katumpakan. Itinuon ng mga astronomo ang kanilang X-ray telescope sa mga kilalang molecular clouds malapit sa gitna ng kalawakan at naghintay, at hindi sila nabigo. Ang mga ulap na dati madilim at malamig ay nagsimulang lumiwanag ng sunod-sunod sa X-ray range. Ito ay matibay na patunay na inilawan sila ng napakalakas na pagsabog mula sa sentro. Lumilinaw na ang larawan. Ang light echo ay hindi lang nagkumpirma sa katotohanan ng isang malaking handaan ng black hole, kundi nagbigay rin ito sa mga siyentipiko ng isang napakalakas na kasangkapan upang pag-aralan ang mga epekto nito at marahil upang sumilip sa nakaraan. Ang pag-aaral sa mga light echo, anino ng liwanag, ay naghatid sa isa pang nakamamanghang pagtuklas. Lumabas na ang ating tinatawag na natutulog na higante ay hindi pala ganap na tulog. Sa halip, para itong isang maninila na kayang magtago ng matagal sa taguan pero noong nakaraan ay sobrang aktibo. Ito ay dahil matagal nang napapansin ng mga astronomo ang kakaibang kislap ng ilang molecular cloud na matatagpuan sa malayong distansya mula sa Sagittarius A star, SGRA. Umiilaw sila sa X-ray kahit na wala namang nakikitang dahilan para mangyari ito. Walang kalapit na mainit na mga batang bituin o mga labi ng supernova na posibleng nagpainit sa kanila. Matagal na itong palaisipan. Ngayon, sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga light echo mula sa bagong pagsiklab, nagkalinaw na ang lahat. Natanto ng mga siyentista na ang mahina at mistikal na ningning na ito ng malayong ulap ay isa ring echo, ngunit mula sa mas matatanda at mas makapangyarihang pangyayari. Sa katunayan, nakikita natin ang mga refleksyon ng pagsiklab na nangyari daan-daan o marahil libu-libong taon na ang nakalipas. Ang liwanag mula sa mga pagsiklab na ito ay matagal nang dumaan sa daigdig noong wala pa tayong mga X-ray telescope na para mapansin ito. Ngunit ngayon lamang ito umaabot sa mga malayong ulap at nagiging dahilan upang umilaw ang mga ito. Ito ay parang nakakita ka ng mga fresko sa isang lumang kastilyo na naglalarawan ng masisiglang piging, at naunawaan mo na ang tahimik at abandonadong lugar ngayon ay minsang naging sentro ng maingay at masiglang buhay. Kaya
Ang kamakailang pagkagising na ito ay hindi isang anomalya. Sa kabaligtaran, posibleng ito ay pagbabalik sa normal na kalagayan. Mukhang noong nakaraan, mas matakaw ang Sagittarius A-star, ang mga panahon ng matinding aktibidad kung saan lumulunok ito ng napakalaking dami ng materya at sumisikat sa X-ray ng milyon-milyong beses na mas maliwanag kaysa sa ngayon, ay sinusundan ng mga yugto ng katahimikan. Kasalukuyan tayong nabubuhay sa isa sa mga tahimik na panahong ito. Ngunit ang katahimikan na ito ay mapanlin lang. Ang sentro ng kalawakan ay isang dinamiko at patuloy na nagbabagong lugar. At ang kamakailang pagsiklab ay isang matinding paalala kung gaano kalaking kapangyarihan ang natutulog sa puso ng Milky Way. Hindi lang isang simpleng pagsiklab ang nakita natin. Nakita natin ang anino ng malayong nakaraan ng ating kalawakan at marahil ang isang sulyap sa magiging hinaharap nito. Ang pagtuklas na ito ay nagbigay ng bagong pananaw sa ebolusyon ng mga kalawakan sa pangkalahatan. Lumabas na ang mga central na black hole ay hindi lang pasibong nag-iipon ng masa. Ang kanilang aktibidad ay mayroong siklikal na katangian at ang mga siklong ito ay maaaring magkaroon ng matinding epekto sa buong kalawakan. Ang mga ebidensya ng magulong nakaraan ng Sagittarius A-star ay hindi lang limitado sa tinatawag na light echoes o alingawngaw ng liwanag. Mayroon pang mas malalaking istruktura na nagpapahiwatig na may mga pangyayaring talagang kasing laki ng isang kalamidad ang naganap sa sentro ng ating galaksiya noon. Subukan nating tingnan ang Milky Way mula sa itaas ng disk nito. Kumbaga, tingnan natin ito sa gilid. Kung makikita natin ang kalawakan gamit ang gamma rays, may mapapansin tayong nakamamangha. Mula sa gitna ng galaksiya, patayo sa disk nito, mayroong dalawang higanting bula na umaabot pataas at pababa. Tinawag itong Fermi Bubbles, hango sa pangalan ng Fermi Gamma Ray Space Telescope na nakatuklas sa kanila noong 2010. Ang mga istrukturang ito ay talagang napakalaki. Ang bawat isa ay umaabot ng 25,000 light years ang layo mula sa galactic plane. Kung pagsasamahin, para silang hourglass o hugis numero 8 na may kabuuang taas na 50,000 light years. Halos kalahati na iyon ng diameter ng buong Milky Way. Ano nga ba itong mga bulang ito? Ito ay mga lugar na puno ng mainit na gas at high energy particles na naglalabas ng gamma radiation. Matagal nang pinagtatalunan ang pinagmula ng mga ito, ngunit ngayon nagkakaisa ang karamihan sa mga siyentipiko na ang mga ito ay mga relics, mga bakas na naiwan matapos ang isa o higit pang napakalakas na buga ng enerhiya mula sa sentro ng galaksiya. Ayon sa pangunahing hinuha, ilang milyong taon na ang nakalipas, sumailalim ang Sagittarius A-star sa isang panahon ng napakataas na aktibidad. Posibleng nilamon nito ang isang buong kumpol ng bituin o kaya naman ay isang higanting molecular cloud. Ang prosesong ito ay hindi lang sinabayan ng matinding liwanag mula sa accretion disk, kundi pati na rin ng pagbuo ng relativistic jets, makipot na buga ng plasma na lumalabas mula sa mga polo ng black hole sa bilis na halos kasing bilis ng liwanag. Ang mga jet na ito, parang higanting cosmic welding torch, ay tumagos sa galactic disk at pinalobo ang napakalaking mga bulang ito sa paligid ng espasyo. Ang enerhiya na nakapaloob sa mga bulang ito ay katumbas ng enerhiya ng daan-daang libong sumabog na supernova. Ito ay talaga namang isa sa pinakamalaking kaganapan sa kasaysayan ng ating galaksya. At ngayon, kung babalikan natin ang kamakailang pagsiklab or flare na ating nakita,
Maaari tayong magtanong, hindi kaya ito ay isang napakaliit, halos hindi mapansing aftershock, isang alingawngaw ng mga naganap na matitinding pangyayari? Siguro, ang ating nasasaksihan ay hindi lang simpleng paggising, kundi isang paalala kung ano talaga ang kayang gawin ng ating natutulog na higante. Ang Fermi bubbles ay mga peklat sa katawan ng ating galaksya at ang flare na nakita natin kamakailan ay maliit na ningas lang kumpara sa sinaunang apoy na iyon. Ang agham ay isang proseso ng patuloy na pagdududa at paghahanap ng mga alternatibo. Kaya, kahit na ang bersyon ng pagkain ng black hole ang kasalukuyang pinakatanggap na paliwanag, tungkulin ng mga siyentista na isaalang-alang ang lahat ng iba pang posibilidad, kahit pa ang mga pinaka-eksklusibong ideya. Paano kung hindi pala si Sagittarius A-star ang may kagagawan? Ano pa kaya ang posibleng nagdulot ng ganoong kalakas at kabilis na pagliyab sa mismong sentro ng ating kalawakan? Isa sa mga alternatibong hinuha ay ang pagliyab ng isang magnetar. Ang mga magnetar ay kakaibang uri ng neutron star na may sobrang lakas na magnetic field, kwadra-trilyong beses na mas malakas kaysa sa magnetic field ng Earth. Minsan, nangyayari ang tinatawag na star quakes sa balat ng mga bituin na ito. Nagdudulot ito ng pag-aayos ulit ng magnetic field at pagbuga ng napakalaking enerhiya sa anyo ng gamma rays at X-rays. Ang mga pagliyab na ito ay napakalakas at napakaikli na halos tumutugma sa ating mga obserbasyon. Ang problema sa hinuha na ito ay kailangan nating nasa napakalapit na lokasyon ang magnetar kay Sagittarius A. Pero hindi ito dapat kainin o maabsorb ng black hole. Nangangailangan ito ng napaka-espesipikong setup ng mga pangyayari. Kaya naman itinuturing itong hindi gaanong malamang, ngunit hindi naman imposible. May isa pang teorya na mas nakakaintriga na nagmumungkahi na hindi lang ito ordinaryong bagay na sinakmal kundi may mas kakaiba pang nangyari. Halimbawa, ang tidal disruption, mapagkagiba dahil sa gravity, hindi ng isang ordinaryong bituin, kundi ng sabihin na nating isang white dwarf o kaya ay isang neutron star. Ang mga bagay na ito ay mas compact at mas siksik. Ang pagkagiba nila ay mangyayari ng mas malapit sa event horizon at magiging mas mabilis at mas masidhing proseso sa enerhiya na mas akma sa maikling tagal ng flash. Paano naman kung banggaan ito ng dalawang compact object tulad ng dalawang neutron star na nangyari malapit mismo sa gitnang black hole? Ang ganoong pangyayari ay magbubunga hindi lamang ng pagliyab ng X-ray, kundi pati na rin ng gravitational waves. Sa kasamaang palad, ang ating mga detector ng gravitational waves ay hindi pa ganoon kasensitibo para maitala ang ganoong pangyayari mula sa layong 26,000 light years. Panghuli, mayroon ding mga talagang kakatwang hinuha. Halimbawa, ang paghulog sa black hole ng isang bukol ng dark matter o kaya naman ay isang primordial black hole, isang theoretical na bagay na nabuo sa mga unang sandali pagkatapos ng Big Bang. Ang pagtingin sa mga alternatibong ito ay hindi lang basta isang gawaing pang-isip. Ito ay mahalagang bahagi ng siyentipikong pamamaraan na nagtutulak sa mga siyentista na maghanap ng bagong ebidensya at bumuo ng mas tumpak na mga modelo. At kahit na sa ngayon, lahat ng ebidensya ay tumuturo sa pista ni Sagittarius A-star, laging nagiiwan ng bukas na pinto ang agham para sa mga sorpresang hindi inaasahan. Sige, nag-ising at kumain ang higanteng nasa gitna ng ating galaksya. Pero ano bang paki natin dyan?
Nandito tayo. Napakalayo. Nasa ligtas na distansyang 26,000 light years. Ang totoo, ang pagiging aktibo ng central black hole ay napakahalaga para sa buong galaksiya, kasama na ang tahimik nating sulok. Ang mga galaksiya na may mga black hole na aktibong lumalamo ng materya at matinding nagliliwanag ay tinatawag na active galactic nuclei o pinaikli bilang AGN. Ang pinakamalalakas dito, ang mga kwasar, ay kayang lumiwanag ng mas matindi pa kaysa pinagsama-samang bituin sa kanilang galaksya. Sa kasalukuyan, hindi aktibong galaksya ang ating Milky Way. Pero sa pag-aaral natin, posibleng naging isa ito noon at binabago nito ang buong pagtingin natin sa ebolusyon nito. Paano nakakaapekto ang isang aktibong nukliyo sa kanyang galaksya? May dalawang pangunahing mekanismo na may magkasalungat na epekto. Ito ang tinatawag na feedback sa lungat na ugnayan. Sa isang banda, ang matinding radyasyon at jets na lumalabas mula sa paligid ng black hole ay maaaring magbigay sigla sa pagbuo ng bituin, star formation. Isipin mo ang isang malaking shockwave na kumakalat mula sa sentro. Habang dumadaan ito sa mga molecular cloud, pinipisil nito ang gas, pinasisikip, at sa gayon ay itinutulak ito para mag-collapse at bumuo ng mga bagong bituin. Sa sitwasyong ito, ang aktibong nukleo ay kumikilos bilang isang cosmic obstetrician na tumutulong sa pagpapanganak ng mga bagong henerasyon ng liwanag. Ngunit may kabilaring epekto. Kung napakataas ng aktibidad ng nukleo, ang parehong proseso ay maaaring magbunga ng kabaligtaran. Sa halip na pisilin ng gas, ang malakas na hangin at radyasyon ay palalayasin ito palabas ng galaksya patungo sa intergalactic space. Pinaiinit nito ang natitirang gas sa punto na hindi na ito makakapal at makabuo ng mga bituin. Sa kasong ito, ang aktibong nukleo ay nagiging isang sterilizing factor na pumipigil sa pagbuo ng bituin at dahan-dahang nagpapababa sa buhay ng galaksya. Nagiging isa itong pula at patay, red and dead, na elliptical galaxy na binubuo lamang ng matatandang bituin. Kung alin sa dalawang prosesong ito ang mangingibabaw ay depende sa maraming salik. Ang bigat ng black hole, ang bilis ng accretion, at ang dami ng gas sa galaksya. Sa pag-aaral natin sa kamakailang pagsiklab ng Sagittarius A-star, nabigyan tayo ng natatanging pagkakataon na mapanood sa real time kahit pa sa maliit na sukat kung paano gumagana ang mekanismong ito ng feedback. Nakikita natin kung paano naaapektuhan ng paggising ng sentral na halimaw ang kapaligiran nito at tumutulong ito sa atin na maunawaan kung paano hinubog ng mga katulad. Ngunit mas matitinding pangyayari noon ang Milky Way na kilala natin ngayon. Kaya papalapit na sa rurok ang cosmic detective story na ito. Nasaksihan natin ang kakaibang kaganapan, inaral ang mga ebidensya, at tinimbang ang iba't ibang teorya. Ano pa ang naghihintay sa atin? Ano ang susunod na kabanata sa kapana-panabik na investigasyong ito? Una sa lahat, hindi tumitigil ang pagsubaybay ng mga astronomo sa buong mundo sa sentro ng galaksiya. Sa ngayon, masasabing ang Sagittarius A-star o SGR-A asterisk ay nasa ilalim ng pinakamahigpit na pagbabantay sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Ilang dosenang teleskopyo sa lupa man o sa kalawakan na gumagana sa lahat ng saklaw ng electromagnetic spectrum mula sa radio waves hanggang sa gamma ray ay nakatutok sa iisang lugar na iyon. Umaasa ang mga siyentista na mahuhuli nila ang kasunod na pagsiklab. Kung hindi ito isang beses lang nakaganapan at sa halip ay simula ng bagong yugto ng pagiging aktibo,
hindi maiwasan ang paulit-ulit na pag-aalab. Ang bawat bagong pagsiklab ay maghahatid sa atin ng napakahalagang impormasyon. Sa paghahambing ng mga data na ito, maiintindihan natin kung ano mismo ang nilulunok ng black hole, kung paano nakaistruktura ang accretion disk nito, at kung anong mga pisikal na proseso ang nagaganap doon. Malaking pag-asa ang nakasalalay sa mga bagong instrumento na kasalukuyan ng ginagamit. Halimbawa, ang James Webb Space Telescope. Nagmamasid ito sa infrared spectrum at kayang tumagos sa makakapal na ulap ng alikabok na nagtatago sa sentro ng galaksya mula sa paningin natin. Sa tulong nito, posibleng matanaw ang mga bituin at gas cloud na nasa paligid mismo ng black hole, at marahil makikita pa natin ang mismong bagay na naghahanda na maging susunod nitong hapunan. Isa pang mahalagang direksyon ay ang patuloy na pag-aaral sa mga light echo, sa pagmamasid kung paano patuloy na kumakalat ang liwanag mula sa pagsiklab at nagbibigay ilaw sa bago at bago pang ulap. Makakabuo ang mga siyentista ng mas detalyadong three-dimensional na mapa ng sentral na rehiyon ng galaksiya. Tutulong ito hindi lamang sa pag-unawa sa estruktura ng masalimuot na rehiyon na ito, kundi para mas mai-record ang kasaysayan ng aktibidad ng Sagittarius A-star sa loob ng nakalipas na libu-libong taon. Tunay na namumuhay tayo sa kahangahangang panahon. Naabot na ng teknolohiya ang punto na kaya na nating obserbahan ng real-time ang mga proseso sa mismong sentro ng ating stellar home. Bawat bagong obserbasyon, bawat bagong pagsiklab, ito ay panibagong pahina sa aklat ng kasaysayan ng Milky Way na natutunan nating basahin. At sino ang makakapagsabi kung anong mga sorpresa pa ang inihanda ng sinaunang higanting ito, na tila nagsisimula palang magising mula sa napakahabang pagtulog. Huminto muna tayo sa pagtalakay sa mga X-ray at gamma burst at pagtuunan ng pansin ang grabidad. Ang black hole or itim na butas ay isang bagay na higit sa lahat ay binibigyang kahulugan ng puwersa ng grabidad. Ang pag-aaral sa epekto ng grabidad sa gitna ng galaksya ang nagbibigay sa atin ng pinakatumpak na detalye tungkol mismo sa Sagittarius A-star. Sa loob ng mahigit 20 taon, masigasig na nagtrabaho ang grupo ng mga astronomo sa pamumuno ni Reinhard Genzel at Andrea Ghez. Sinubaybayan nila ang galaw ng ilang bituin na umiikot sa paligid ng di nakikitang sentro ng galaksya. Ang mga bituin na ito, na tinatawag na S-stars, ay lumilibot sa napakahaba at biluhabang orbit na umaabot sa napakalaking bilis. Halimbawa, ang bituin na S2 ay nakakakumpleto ng isang pag-ikot sa black hole sa loob lang ng 16 na taon. Sa pinakamalapit na punto ng orbit nito, bumibilis ito hanggang sa umabot sa ilang porsyento ng speed of light. Sobrang bilis, halos hindi maisip. Isipin mo ang isang bagay na kasing laki ng araw natin na lumilipad sa kalawakan sa tulin na mahigit 7,000 kilometro bawat segundo. Sa pagsubaybay sa orbit ng mga S-stars, nagawa ng mga siyentista ang tila imposible. Natimbang nila ang central na black hole. Dahil sa mga obserbasyon na ito, alam natin na ang masa nito ay halos 4 na milyong beses ang bigat ng ating araw. Higit pa rito, ang mga bituin na ito ay nagsisilbing perpektong test probe upang subukin ang general theory of relativity ni Einstein sa ilalim ng matinding grabidad. Halimbawa, noong taong 2018 nang dumaan ang bituin na S2 sa pericenter, ang pinakamalapit na punto sa black hole sa orbit nito, naitala ng mga astronomo ang epekto ng gravitational redshift na hinulaan ni Einstein.
Ang liwanag na nagmumula sa bituin ay tila namula. Ibig sabihin, humaba ang wavelength nito dahil kinailangan nitong labanan ang napakalakas na gravitational field. Isa itong maniningning na patunay na tama ang teorya ng relatibidad. Ngayon, bumalik tayo sa ating flare or pagsiklab. Paano ito konektado sa mga bituin na ito? Napakadali. Kung ang pagsiklab ay sanhi ng pagbagsak ng isang bagay, malamang na ang bagay na iyon ay bahagi ng parehong populasyon ng stars. Siguro, isa itong bituin na naging masyadong unstable ang orbit o kaya ay isang ulap ng gas na nahila mula sa isa sa mga bituin. Kaya, ang pag-aaral sa mga orbit ng bituin at ang pag-aaral sa mga accretion flare ay dalawang bahagi ng iisang barya. Nagtutulungan sila, nagbibigay sa atin ng kumpleto at malinaw na larawan kung ano ang nangyayari sa kamangha-mangha at matinding lugar na ito sa mismong sentro ng Milky Way. Ito ay isang magandang halimbawa kung paano nagkakaisa ang iba't ibang paraan ng pananaliksik sa astronomiya upang malutas ang isang malaking misteryo. Bukod sa X-ray at infrared observations, napakalaki ng papel ng mga radio telescope sa pag-aaral ng gitna ng ating kalawakan or galaxy. At dito natin titingnan ang isa sa pinakaambisyosong proyekto sa kasaysayan ng agham, ang Event Horizon Telescope o EHT. Hindi ito isang teleskopyo lang, kundi isang pandaigdigang network ng maraming radio telescope na nakakalat sa buong planeta mula Hawaii hanggang Antarctica. Kapag nagtrabaho sila ng magkakasama, nakakabuo sila ng virtual na teleskopyo na kasing laki ng daigdig mismo. Ang tawag sa pamamaraang ito ay Very Long Baseline Interferometry. Ang resolusyon o linaw ng teleskopyong ito ay nakakamangha. Sobra itong tumpak na para bang kaya nating basahin mula sa daigdig ang headline ng pahayagang nakalagay sa buwan. At ang pangunahing layunin ng proyektong ito ang makakuha ng direktang imahe ng anino ng black hole. Noong 2019, ipinakita ng EHT team sa buong mundo ang kauna-unahang imahe ng aninino ng black hole sa gitna ng Galaxy M87. Isa itong kulay dalandan na ring of fire, isang nagliliwanag na accretion disk na may madilim na bahagi sa gitna. Ang madilim na lugar na iyon ang aninong inihagis ng event horizon. At noong 2022 naman, inilathala nila ang larawan ng ating sariling Sagittarius A-star or SGR A-star. Ito ay mukhang kamukha ng nakatatandang kapatid nito sa M87. Parehong nagliliwanag na singsing, parehong madilim na sentro. Gayunpaman, mas mahirap kunan ng larawan ang SGR A-star. Ito ay mas maliit at mas magaan, kaya ang materya sa paligid nito ay mas mabilis umikot. Ang tanawin ay nagbabago sa loob lamang ng ilang minuto kumpara sa M87 na nagbabago sa loob ng mga araw o linggo. Para itong sinusubukang kunan ng litrato ang isang tumatakbong cheetah sa halip na isang natutulog na leon. Ngayon, isipin ninyo kung ano ang mangyayari kung itututok natin ang Event Horizon Telescope sa SGRA star sa panahon ng isa sa mga matitinding pagsiklab o flares na binabanggit natin. Kaya nating makita ng real time kung paano nagbabago ang istruktura ng accretion disk, kung paano nahuhulog ang materya, at kung paano nabubuo ang may init na plasma hotspots. Makikita natin ang sayaw ng materya sa gilid ng bangin. Hindi na lang ito simpleng light curve o spectrum. Ito ay magiging isang pelikula na kinunan mismo sa dulo ng universo. Ang koordinasyon ng EHT kasama ang X-ray at iba pang mga teleskopyo ay isa sa mga pangunahing layunin ng modernong astropisika. At bawat bagong pagsiklab,
mula sa ating sentral na higante ay isang natatanging pagkakataon upang paandarin ang komplikadong makinaryang ito at makakuha ng data na maaaring magpabago sa ating pag-unawa sa pisika ng black holes. Madalas nating pinag-uusapan kung paanong kinain ng isang itim na butas or black hole ang isang bituin or ulap ng gas. Pero ano nga ba talaga ang nangyayari sa materya habang papalapit ito sa tinatawag nating event horizon? Mas komplikado at mas interesante ang prosesong ito kaysa sa simpleng pagbagsak lang sa kawalan. Ipagpalagay nating may isang bituin na nagpabaya at napalapit ng husto sa Sagittarius A star. Tulad ng nasabi na natin, hihilahin ito at pagpipirapirasuhin ng tinatawag na tidal forces. Pero ano ang nangyayari sa mga piraso nito? Hindi agad ito babagsak sa black hole. Sa halip, bubuo muna ito ng accretion disk. Hindi lang basta-basta disk ang isang ito. Hindi perpektong bilog ang galaw ng materya rito. Nakakaranas ito ng matinding kaguluhan or turbulence, nagkakaroon ng shock waves, at nagtatagpo't nagkakabit-kabit ang magnetic fields na nagdudulot ng malalakas na pagsiklab. Para itong kumukulong kaldero kung saan umaabot sa hindi kapani-paniwalang init ang materya. Ang pag-aaral sa physics ng accretion disks ay isa sa pinakamahihirap na aspeto ng modernong astrophysics. Gumagawa ang mga siyentista ng napakakomplikadong computer models para subukang kopyahin ang mga nangyayari sa loob nito. Kaya naman, ang kamakailang pagsiklab mula sa Sagittarius A star ay isang napakahalagang regalo para sa mga theorist. Maihahambing nila ang kanilang models sa aktwal na mga obserbasyon. Halimbawa, ang hugis ng light curve, mabilis na pagtaas at mas mabagal na pagbaba ay nagpapakita kung paanong ang lapot o viscosity at magnetic field sa disk ang nagtutulak sa materya para dahan-dahan itong gumalaw papunta sa sentro. Ang spectrum ng radiation naman ay nagbibigay impormasyon tungkol sa temperatura at densidad ng plasma. Depende sa layo nito mula sa black hole. Bukod pa rito, madalas na nakikita ang polarization ng liwanag na nagmumula sa disk. Ito ay nangangahulugang ang mga light waves ay nagba-vibrate sa isang dominanting direksyon. Ang pag-aaral ng polarization ay nagbibigay detalye sa geometry at lakas ng magnetic fields malapit sa black hole. At alam nating ang magnetic fields mismo ang may kritikal na papel sa pagpapalabas ng tinatawag na jets, mga buga ng materya na sumasabog mula sa poles ng ilang black holes. Sa Sagittarius A star ay wala pang nakikitang malalakas at permanenteng jets, pero may mga ebidensya na nagpapahiwatig ng mahihina at putol-putol na pagbuga. Posibleng ang kamakailang pagsiklab ay konektado sa ganitong panandaliang paglabas ng isang mini-jet. Kaya naman, ang isang pangyayari lang, ang matinding pagsiklab na ito ay nagbibigay daan para masubok at mapino ang dos-dosenang theoretical models na naglalarawan sa pinaka-ekstremong pisikal na proseso sa universo. Para itong isang natatanging eksperimento sa laboratorio, pero ang laboratorio natin ay ang kalawakan mismo at ang equipment ay ang dambuhalang black hole. Balikan natin ang mga Fermi bubble. Tiningnan natin sila bilang mga bakas ng matagal ng aktibidad ng Sagittarius A asterisk or SGRA asterisk. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang kwento. Ang mas bagong mga obserbasyon, lalo na mula sa X-ray Observatory na Rosita, ay nagpakita na ang sitwasyon ay mas kahanga-hanga. Natuklasan na ang Fermi bubbles na nakikita sa gamma rays ay nakapaloob sa mas malalaking istruktura na umiilaw naman sa X-ray spectrum. Ang mga X-ray bubble na ito, na tinawag na Rosita bubbles,
ay umaabot pa sa kalawakan, halos makarating sa kalapit nating galaksya, ang Large Magellanic Cloud or LMC. Ang taas nila ay umaabot sa halos 80,000 light years. Ibig sabihin, ang enerhiya ng pangyayaring lumikha sa kanila ay mas malaki pa kaysa sa inaakala natin noong una. Posibleng dalawang magkaibang pangyayari ito na may pagitan sa oras. Una, ang mas malakas na pagbuga ay lumikha ng malalaking X-ray bubble at pagkatapos, sa loob ng mga ito, ang mas bago at bahagyang mahinang pagbuga ay nagpalubo sa gamma ray Fermi bubbles. Ang istrukturang ito na parang nesting doll o matryoshka ay nagpapahiwatig na ang aktibidad ng central black hole ay hindi isang magulong proseso, kundi marahil ay isang serye ng paulit-ulit na siklo. Ang pag-aaral sa chemical na komposisyon ng gas sa loob ng mga bubble na ito ay nagbibigay ng karagdagang pahiwatig. Halimbawa, kung ang mga ito ay nilikha hindi ng black hole kundi ng matinding pagbuo ng bituin sa gitna ng galaksiya, na isa sa mga alternatibong teorya, ang gas doon ay dapat mayaman sa mabibigat na elemento. Ngunit ipinapakita ng obserbasyon na ang gas ay medyo puro o malinis, na mas umaangkop sa sitwasyon ng pagbuga mula sa accretion disk ng black hole. Ano ang kaugnayan nito sa kamakailan nating pagsiklab? Direktang direkta. Sa pagmamasid natin sa maliit na kislap na ito ngayon, nagkakaroon tayo ng natatanging pagkakataon na maunawaan ang pisika ng mga prosesong nagdulot ng napakalaking epekto noon. Parang pag-aaral ito sa isang maliit na paputok upang maintindihan kung paano gumagana ang isang nuclear bomb. Iisa lang ang prinsipyo. Iba-iba lang ang sukat at bawat bagong obserbasyon sa Sagittarius A ay tumutulong sa atin na kumumpleto ng isa pang kabanata sa epikong kasaysayan kung paano nag-interaksyon ang ating galaksya at ang sentral na higante nito sa loob ng bilyon-bilyong taon na bumubuo sa mundong nakikita natin ngayon. Isa sa pinakakaakit-akit na tanong na umiikot sa aktibidad ng Sagittarius A star or SGRA star ay tungkol sa konsepto ng oras. Sa tuwing titingnan natin ang sentro ng ating kalawakan, dapat nating isaisip na ang nakikita natin ay ang itsura nito noong 26,000 taon na ang nakalipas. Ganyan katagal ang inabot ng liwanag para bumiyahe mula roon patungo sa atin. Nangangahulugan ito na ang matinding pagsiklab or flash na naitala natin ngayon ay nangyari sa panahon kung saan naglalakad pa ang mga mammoth sa daigdig at nagpipinta pa ang ating mga ninuno sa mga dingding ng kuweba. Nagdudulot ito ng isang uri ng pilosopikal na kabalintunaan or paradox. Sa mismong segundong ito, maaaring may mas malaki at mas kahanga-hanga pang nangyayari sa sentro ng ating kalawakan. Pero malalaman lang natin iyon paglipas ng 26 na milenyo. Lagi tayong nakatingin sa nakalipas. Pero ang epekto ng pagkaantalang ito sa oras ay maaari din nating gamitin sa ating pabor. Gaya ng nasabi na, ang mga light echo o ang liwanag na tumatalbog mula sa mga molecular cloud ay dumarating sa atin ng may pagkaantala. Ang antas ng pagkaantalang ito ay nakadepende sa kung gaano kalalim o kalayo ang isang cloud kumpara sa direktang ruta ng liwanag mula sa sentro ng kalawakan. Sa pag-aaral ng mga ulap na nakalagay sa iba't ibang alalim, maaari tayong makabuo ng isang kronolohiya ng aktibidad ng SGRA star sa nakalipas na ilang daan o libu-libong taon. Ito ay maihahalin tulad sa kung paano pinag-aaralan ng mga geologist ang iba't ibang patong o layers ng bato para makita ang kasaysayan ng daigdig. Bawat layer ay isang talaan ng isang partikular na panahon. Sa ating sitwasyon naman,
Bawat maliwanag na ulap na ito ay isang talaan ng isang pagsiklab na nangyari sa isang partikular na sandali sa nakalipas. Ipinapakita ng ilang pag-aaral gamit ang pamamaraang ito na mga 300 taon pa lang ang nakalipas base sa oras ng daigdig o katumbas ng 26,000 at 300 taon sa sentro ng kalawakan. Nagkaroon ng isa pang napakalakas na pagsiklab, ang SGR-A asterisk, na posibleng mas malakas pa kaysa sa pinag-uusapan natin. Ang nakakaintriga, halos nagkatugma ito sa mga obserbasyon ng mga Hapon at Koreano na astronomo noong ika-17 siglo, kung saan naitala nila ang isang bisitang bituin, guest star, sa konstelasyon ng Sagittarius. Posible bang nasaksihan nila ang visual na pagpapakita ng pangyayaring iyon? Ito ay isa palang haka-haka, pero talagang nakakapukaw ng imahinasyon. Sa huli, ang sentro ng ating kalawakan ay hindi lamang isang simpleng lugar. Ito rin ay isang time machine na nagbibigay daan sa ating sumilip sa nakaraan at buin muli ang kasaysayan ng ating tahanan sa kalawakan. Sa tuwing nababanggit ang mga black hole or itim na butas, hindi talaga maiiwasang itanong, nakaamba ba ang panganib sa atin? May posibilidad bang kainin ng Sagittarius A ang ating solar system? Huwanag kayong mag-alala. Sa nakikita nating hinaharap, wala. Talagang wala tayong dapat ipangamba. Napakalayo natin. Nasa 26,000 light years ang distansya sa tahimik at payapang labas ng ating galactic metropolis. Para lamunin tayo ng isang black hole, kailangang baguhin ng buong solar system ang orbit nito at magtungo sa napakalayong paglalakbay patungo sa gitna na halos imposible. Ang impluensya ng grabidad, gravitational pull, ng Sagittarius A sa ganitong kalayuan ay napakahina. Umiikot tayo sa gitna ng bigat, center of mass, ng galaksya, hindi sa black hole mismo. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugang hindi tayo nito maaapektuhan ng hindi direkta. Kung pumasok ang Sagittarius A star sa napakataas na antas ng aktibidad, may hahalin tulad sa isang kwasar, ito ay magiging pinanggagalingan ng matinding radiation. Ang mga X-ray, gamma ray, at high-energy particles ay kakalat sa lahat ng dako. Kahit sa layo natin, may masasamang epekto ang radiation na ito. Halimbawa, maaari nitong seryosong sirain ang ozone layer ng Earth na magreresulta sa pagtaas ng ultraviolet radiation sa ibabaw. Ito naman ay lubhang makakaapekto sa ating biosphere at maaaring maging sanhi ng mass extinction o malawakang pagkaubos ng buhay. Bukod pa rito, ang matinding daloy ng cosmic rays ay magpapatindi sa radiation background na mapanganib sa lahat ng may buhay, lalo na sa mga satellite at astronaut na nasa orbit. Gayunpaman, mahalagang maunawaan na ang pinag-uusapan natin ay mga kaganapan na nasa apokaliptik na antas na sadyang napakabihirang mangyari. Ang aktibidad ng Sagittarius A star ay kailangang tumaas ng milyon-milyon kung hindi man bilyong-bilyong beses kumpara sa kasalukuyan nating naobserbahan. Nagkakaisa ang karamihan ng mga astronomo sa paniniwalang walang ganitong klase ng pangyayari ang inaasahan sa susunod na milyon-milyong taon. Wala na kasing sapat na gasolina or free gas sa gitnang bahagi ng ating galaksya upang suportahan ang ganoong kalaking at nakakatakot na aktibidad. Kaya maaari tayong matulog ng mahimbing at panatag. Ngunit ang kamakailang pagliwanag ay nagsisilbing magandang paalala na ang universo ay hindi isang static o ganap na ligtas na lugar. May mga puwersang natutulog dito na kung ikukumpara sa lahat ng armas na meron tayo rito sa lupa ay wala pang kwenta.
parang mga laruan lang ng bata. Sa pag-aaral sa mga puwersang ito, hindi lang natin nasasagot ang ating kuryosidad, mas nauunawaan din natin ang ating lugar sa malawak at minsan ay mapanganib na kosmos na ito. Balikan natin ang Object G2 na dati na nating nabanggit. Ang kwentong ito ay nararapat pag-uukulan ng pansin dahil perpekto itong nagpapakita kung paano gumagana ang agham. Punong-puno ng pag-asa, pagkadismaya, at mga hindi inaasahang pagtuklas. Sa simula ng taong 2000, may natuklasan ang mga astronomo na isang maliit at siksik na bagay, compact object, na gumagalaw sa napakahaba at bilog na orbit na direktang patungo sa Sagittarius A star. Batay sa pagsusuri ng spectrum nito, lumabas na ito ay malamang isang ulap ng gas at alikabok na may bigat na halos 3 beses ng masa ng Earth. Pinangalanan nila itong G2. Kinakalkula ng mga siyentista ang tatahakin nitong landas at natuklasan nilang sa taong 2014 dadaan ito sa pinakamalapit na distansya sa black hole, ilang daang astronomical unit lang. Ang komunidad ng mga astronomo ay halos hindi huminga sa pag-aabang. Lahat ay naghihintay ng isang malaking show. Inaasahang hahatiin ng tidal forces ang ulap at ang material nito sa pagdaan patungo sa black hole ay magdudulot ng napakalakas na pagsiklab, powerful flare na tatagal ng ilang buwan. Handa na ang lahat ng mga teleskopyo sa buong mundo. Ngunit lumipas ang 2014 at ang inaasahang fireworks ay hindi nangyari. Ang Sagittarius A star ay nanatiling nakakagulat na tahimik, bahagya lamang itong tumaas ng kaunti sa aktibidad. Tinawag itong isang kosmikong palpak, cosmic fizzle. Malaki ang pagkadismaya, pero nagtulak ito sa mga siyentista na baguhin ang kanilang mga hinuha, hypothesis. Bakit hindi ito napunit? Ayon sa isang bersyon, ang G2 ay hindi lang basta ulap ng gas. Posibleng may bituin na nagtatago sa loob nito, isang siksik na bituin na nababalutan ng gas. Ang mismong grabidad ng bituin ang siyang nagawang humawak sa ulap para hindi ito tuluyang masira. Ipinapalagay naman ng isa pang teorya na ang ulap ay mas siksik kaysa sa inakala, kaya nakalusot ito sa delikadong sona ng may kaunting pagkawala. Ngayon, dahil sa bagong pagsiklab na mas malakas at nangyari ilang taon pagkatapos, muling pinag-uusapan ang hinuha tungkol sa G2. Paano kung ito ay isang naaantalang reaksyon, delayed reaction? Maaaring may bahagi ng material ang talagang napunit mula sa ulap pero inabot ng ilang taon para umikot ito patungo sa loob na gilid ng accretion disk at magdulot ng pagsiklab. Ipinaliwanag nito ang pagkaantala at pati na ang lakas ng pangyayari. Ang kwento ng G2 ay isang mahalagang aral na hindi laging sinusunod ng kalawakan ng ating mga inaasahan. Ngunit sa ganitong uri ng kabiguan, nagmumula ang bagong kaalaman at mga mas pinahusay na teorya. Madalas nating binabanggit ang sentro ng kalawakan, galaxy. Pero ano ba talaga itong lugar na ito? Hindi lang ito basta isang tuldok sa mapa. Ito ay isang buong ecosystem na umiiral sa ilalim ng sarili nitong matitinding batas. Ang gitnang parsek ng Milky Way, isang rehiyon na may lapad na humigit kumulang 3 light years, ay isa sa pinakamatao at pinakamagulong lugar sa buong kalawakan. Ang kapal, density, ng mga bituin dito ay 1 milyong beses na mas mataas kaysa sa paligid ng ating araw. Kung nakatira tayo sa isang planeta sa rehiyong ito, ang kalangitan sa gabi ay magiging nakakasilaw dahil sa liwanag ng milyon-milyong kalapit na bituin. Ngunit, imposibleng mabuhay doon. Nakakamatay ang antas ng radiation
mula sa mga bituin at mula mismo sa black hole. Bukod pa rito, ang mga bituin doon ay gumagalaw sa napakabilis na tulin at ang pagbanggaan sa pagitan nila ay hindi isang bihirang pangyayari. Maliban sa mga matatandang bituin, mayroon ding populasyon ng mga batang bituin doon. Ito ay isang misteryo mismo na kilala bilang paradox ng kabataan. Ayon sa mga teorya, ang tidal forces, puwersang pang-alon, ng black hole ay dapat sanang pumigil sa pagbuo ng mga bagong bituin mula sa mga ulap ng gas. Gayunpaman, nandoon sila. Maaaring nabuo sila sa ibang lugar at lumipat patungo sa sentro o ang proseso ng star formation, pagbuo ng bituin, sa matitinding kondisyon ay nangyayari sa isang senaryo na hindi pa natin alam. Ang buong rehiyong ito ay sinasaksakan ng malalakas na magnetic fields, larangan ng magnet, na bumubuo ng masalimuot na istruktura ng mga filament at arko. Ang mainit na gas ay dumadaloy sa kahabaan ng mga linyang ito na lumilikha ng isang tanawin na katulad ng korona ng araw, ngunit sa galactic scale. At sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, nakaupo ang Sagittarius A star, SGR A star, na ginagamit ang sarili nitong grabidad upang pamunuan ang buong komplikadong orkestra na ito. Kapag inoobserbahan natin ang isang pagsiklab, flare, isa lang itong eksena sa ingranding kosmikong drama na ito. Ang pagsiklab na ito ay resulta ng interaksyon ng black hole sa isa sa hindi mabilang na mga bagay na nakatira sa magulong rehiyong ito. Maaari itong isang bituin na natanggal sa orbit nito dahil sa gravitational disturbance, pagkagambala ng grabidad, mula sa isa pang bituin. Maaari rin itong isang kumpol ng gas na itinapon ng star wind mula sa isa sa mga malalaking batang bituin. Ang pag-unawa sa masalimuot na ecosystem na ito ang susi upang maintindihan kung bakit ganito kumilos ang Sagittarius A at hindi iba. At bawat pagsiklab, bawat bagong phenomenon na naoobserbahan ay isa pang piraso ng puzzle na tumutulong sa atin na buuin ang kumpletong larawan ng kamangha-mangha at misteryosong mundong ito. Pag-usapan natin ang tungkol sa hinaharap. Hindi lang ito tungkol sa mga susunod nating pagmamasid, kundi pati na rin sa mismong kinabukasan ng Sagittarius A star at ng ating buong galaksya. Ang mga black hole, taliwas sa inaakala, ay hindi pala walang katapusan. Ayon sa teorya ni Stephen Hawking, napakabagal silang nag evaporate dahil sa isang quantum effect na kilala bilang Hawking radiation. Gayunpaman, ang prosesong ito ay napakabagal. Para sa isang supermassive black hole na tulad ng Sagittarius A star, aabutin ito ng panahon na bilyon-bilyong beses na mas matagal pa sa kasalukuyang edad ng universo. Kaya, sa puntong ito, wala tayong dapat ipag-alala. Pero, ang tiyak na magbabago ay ang aktibidad nito sa hinaharap. Sa loob ng humigit kumulang 4.5 bilyong taon, may naghihintay na napakagandang pangyayari sa ating Milky Way, ang pagbangga nito sa katabing Andromeda Galaxy. Ito ay magiging isang mabagal ngunit hindi maiiwasang proseso na tatagal ng daan-daang milyong taon. Bilang resulta ng pagsasanib na ito, ang dalawang spiral galaxy ay magiging isa na lang na dambuhalang elliptical galaxy na binansagan ng mga astronomo bilang Milkomeda. Habang nagaganap ang pagsasanib, napakalaking volume ng gas at alikabok mula sa dalawang galaksya ang sasalpok papunta sa sentro ng bagong pinagsamang kalawakan. Ito ang magiging tunay na pista para sa mga central na black hole. Sa simula, ang supermassive black hole ng Andromeda at ang ating Sagittarius A star ay mag-iikutan bago sila tuluyang magsanib at maging isa, mas dambuhala pang black hole.
Ang pangyayaring ito ay sasabayan ng matinding paglabas ng enerhiya kasama na ang gravitational waves. Ang bagong pinagsamang halimaw na ito dahil nakakuha ng napakaraming fuel ay papasok sa yugto ng matinding aktibidad. Sa loob ng ilang milyong taon, ang Milkomeda ay magiging isang napakaliwanag na kwasar na makikita mula sa lahat ng dulo ng ating nasasakupang universo. Ito ay magiging isang kahanga-hanga at kasabayang nakakatakot na tanawin. Siyempre, malamang na wala na ang sangkatauhan sa panahong iyon at ang ating araw ay matagal nang naging red giant. Ngunit ang ideya na maaari nating hulaan ang mga ganitong kalalaking kosmikong pangyayari sa napakalayong hinaharap ay talagang nakamamangha. Sa pag-aaral ng isang simpleng kislap na nangyari kahapon, sa esensya, natututo tayong basahin ang aklat ng hinaharap ng ating buong galaksya. Marami na tayong nasuring anggulo tungkol sa kamangha-manghang pangyayaring ito, mula sa unang sandali ng pagkakadiskubre hanggang sa malawakang epekto nito sa buong galaksiya. Pero sa likod ng lahat ng komplikadong teorya at pagmamasid na iyan, may isang bagay na napakasimple at talagang tao, ang kuryosidad. Bakit ba tayo masyadong nag-aalala sa nangyayari libu-libong light years ang layo? Bakit iniaalay ng libu-libong siyentipiko sa buong mundo ang kanilang buhay sa pag-aral ng mga malayo at tila malabong pangyayaring ito? Ang sagot, sa palagay ko, ay nakaugat sa kung sino tayo. Tayo ay nilikhang laging nakatingala sa kalangitan, nagtatanong, ano ang nandoon? Paano ito gumagana? Nag-iisa ba tayo? Ang pag-aaral sa kalawakan ay hindi lang paghahanap ng bagong kaalaman. Ito ay paghahanap sa ating sarili, sa ating pwesto, sa napakalaki at di maabot na mundong ito. Ang bawat bagong tuklas, maging ito man ay planeta sa kabilang bituin o isang flash malapit sa central black hole, ay nagpapalawak sa abot tanaw ng ating pag-unawa. Ipinapakita nito sa atin kung gaano kakomplikado, kaganda, at kung minsan kadelikado ang universo. Ang pangyayaring pinag-uusapan natin ngayon ay isang perpektong halimbawa kung paano gumagana ang siyensya. Nagsimula lang ito sa isang kakaibang senyal sa mga numero sa screen ng computer. Pero sa likod ng mga numerong iyon ay mayroong kumpletong kwento tungkol sa grabidad, sa materya, sa matinding kalagayan, at sa nakaraan at kinabukasan ng ating galaksiya. Upang mabasa ang kwentong ito, kinailangan ang pagtutulungan ng daan-daang tao na gumagamit ng dos-dosenang pinaka-komplikadong instrumento na siyang tuktok ng ating mga tagumpay sa teknolohiya. Ang pagsiklab na ito ay hindi lang simpleng pangyayari sa astronomiya. Ito ay isang hamon sa ating talino. Ito ay isang misteryo na inihagis sa atin ng kalawakan. At habang sinusolusyonan natin ang misteryong ito, hindi lang tayo natututo ng higit pa tungkol sa universo. Nagiging mas mahusay din tayo. Natututo tayong magtulungan, magbahagi ng kaalaman, magduda sa sarili nating mga konklusyon, at hanapin ang katotohanan gaano man ito kahindi inaasahan. At habang buhay sa atin ang pagnanais na matuto, patuloy tayong titingala sa kalangitan, naghintay ng mga bagong senyal, bagong misteryo, at bagong tuklas na naghihintay sa atin sa tahimik na lalim ng kalawakan. Sa pagmumuni-muni sa ganito kalawak na mga pangyayari, madaling makalimutan na ang lahat ng ito ay pinamamahalaan ng mga fundamental na batas ng pisika. Ang paggising ng Sagittarius A-star ay hindi gawa-gawa lamang o mahika. Isa itong direktang pagpapakita kung paano gumagana ang kalikasan sa pinakamatindi nitong anyo. Sa kaibuturan ng lahat ay ang pangkalahatang
teorya ng relatibidad ni Einstein na naglalarawan sa grabidad bilang ang pagkabaluktot ng spacetime. Ang isang black hole ay ang mismong lugar kung saan ang pagkabaluktot na ito ay nagiging walang katapusan. Ngunit ang grabidad ay isa lamang entablado. Ang mga pangunahing aktor ay ang materya at enerhiya, at ang kanilang interaksyon ay inilalarawan ng mga batas ng elektrodinamika at hidrodinamika. Kapag pinag-uusapan natin ang pag-init ng plasma sa loob ng accretion disk, pinag-uusapan natin ang magnetohydrodynamics, MHD, isang napakasalimuot na larangan ng pisika na naglalarawan sa pag-uugali ng isang conducting fluid or plasma sa isang magnetic field. Ang mga prosesong ito, tulad ng turbulensya at muling pagkonekta ng mga magnetic lines, ang siyang responsable sa paglipat ng enerhiya at sa huli, sa pagsiklab na ating nasasaksihan. Kapag tinatalakay naman natin ang spectrum ng radyasyon, sumisisid tayo sa mundo ng quantum mechanics at atomic physics. Ang iba't ibang atomo at ayon sa plasma ay naglalabas at sumisipsip ng liwanag sa tiyak na wavelength na lumilikha ng isang natatanging tatak ng daliri, fingerprint. Sa pamamagitan nito, natutukoy natin ang chemical composition, temperatura, at densidad ng materya. Kung gayon, ang isang pagsiklab lamang sa gitna ng galaksya ay nagiging isang natatanging laboratorio. Dito, nasusubok natin ang ating mga fundamental na teorya sa mga kondisyong imposibleng gayahin sa daigdig. Hindi natin kayang gumawa ng black hole sa laboratorio o magpainit ng materya hanggang sa 10-10 milyong degree sa ilalim ng malakas na grabidad. Ngunit kaya nating obserbahan kung paano ito ginagawa ng kalikasan at ikumpara ang resulta sa ating mga prediksyon. At sa tuwing nagkakatugma ang teorya at obserbasyon, ito ay isang tagumpay para sa katalinuhan ng tao. At kapag hindi sila nagkakatugma, mas mainam pa iyon. Nangangahulugan iyon na nasa bungad tayo ng isang bagong pagtuklas, isang bago at mas malalim na pisika. Ang pagsiklab ng Sagittarius A star, kasama ang lahat ng misteryo at hindi pagkakatugma nito, ay posibleng siyang susi na magbubukas ng pinto sa bagong pisika na ito. Ang misteryo ng central na black hole ay mahigpit na nakaugnay sa isa pang malaking lihim ng modernong astronomiya, ang dark matter. Alam natin na ang ordinaryong materya na bumubuo sa mga bituin, planeta at sa ating sarili ay bumabalang sa 5% ng kabuuang mass energy sa universo. Ang halos 27% naman ay binubuo ng mahiwagang dark matter na hindi naglalabas, hindi sumisipsip, at hindi nagre-reflect ng liwanag. Ngunit nakikilahok ito sa interaksyong gravitasyonal. Alam natin na umiiral ito dahil sa kung paano naaapektuhan ng grabidad nito ang pag-ikot ng mga galaksya at ang pagkilos ng mga galaksya sa mga kumpol, clusters. Napakabilis umikot ng mga galaksya at ang nakikitang materya ay hindi sapat upang pigilan ang mga ito mula sa pagkalat. Kailangang mayroong iba pa, isang bagay na di nakikita na nagbibigay ng karagdagang grabidad. At ang bagay na ito ay ang dark matter. Pinaniniwalaan na bawat galaksya, kasama na ang ating Milky Way, ay nakalubog sa isang napakalaking spherical halo ng dark matter. Tumaas ang densidad ng dark matter habang lumalapit sa sentro ng galaksya. Ibig sabihin, sa paligid ng Sagittarius A star, SGRA, dapat na pinakamataas ang konsentrasyon nito. Ito ay nagdudulot ng ilang nakuka-intrigang posibilidad. Una, ang mga particle ng dark matter ay maaaring mag-annihilate sa isa't isa na bumubuo ng mga pares ng ordinaryong particle tulad ng gamma ray photons.
Sinusubukan ng ilang astronomo na makita ang sobrang gamma radiation mula sa sentro ng galaksiya na hindi maipaliwanag ng mga kilalang astrophysical source. Ang labis na ito ay talagang naobserbahan, ngunit ang interpretasyon nito ay pinagdedebatehan pa rin. Pangalawa, maaaring mahuli ng black hole ang dark matter. Bagamat ang prosesong ito ay malamang na hindi magdudulot ng matitinding pagsiklab tulad ng pagsipsip ng ordinaryong materya, maaari itong makaapekto sa paglaki ng masa ng black hole sa paglipas ng panahon. Panghuli, may mga hypothesis na nagsasabi na ang mga flare, pagsiklab, tulad ng naobserbahan natin, ay maaaring dulot hindi ng pagbagsak ng isang bituin, kundi ng pagdaan ng isang siksik na clump o subhalo ng dark matter sa accretion disk. Bagamat ito ay isang ideyang haka-haka, ipinapakita nito kung gaano kakomplikado at magkakaugnay ang iba't ibang misteryo ng universo. Sa paglutas natin, sa hiwaga ng pagising ng Sagittarius A-star, posibleng makita rin natin ang susi sa kalikasan ng dark matter, isa sa pinakamalaking palaisipan ng siyensya sa ika-21 siglo. Mag-i-imagine tayo ng kaunti at isipin kung paano kaya titingnan ang liwanag na ito kung mapapanood natin ang sarili nating mga mata, hindi gamit ang mga instrumento. Siyempre, nasa malapit lang tayo, pero sa ligtas na distansya. Hindi lang tayo basta makakakita ng isang maliwanag na tuldok. Sa halip, makikita natin ang isang baluktot at surreal na tanawin, likha ng gravitational lensing. Ang grabidad ng black hole ay binabaluktot ang landas ng liwanag, parang isang malaking lens. Dahil dito, hindi lang isang imahe ang makikita natin sa accretion disk, kundi marami. Makikita natin ang isang matingkad na singsing ng liwanag, ang tinatawag na photon ring na nabuo ng liwanag na umikot ng isa o higit pang beses sa paligid ng black hole bago ito tumungo sa atin. Mismong ang accretion disk ay magiging asymmetrical dahil sa Doppler effect, ang bahagi nito na papalapit sa atin ay magiging mas maliwanag at mas bughaw. Samantala, ang bahaging papalayo naman ay magiging mas maputla at mas mapula, at lahat ng ito ay iikot ng napakabilis. Ngayon, isipin natin ang mismong pagsiklab. Lilitaw sa disk ang isang nakakasilaw na batik. Ito ang lugar kung saan bumagsak ang isang piraso ng bagay. Ang batik na ito ay hindi mananatili sa lugar. Iikot ito kasabay ng disk, unti-unting lumalawak, nagiging parang arko at naglalaho. Makikita natin kung paano sumasalamin ang liwanag nito sa iba pang bahagi ng disk na lumilikha ng isang komplikadong laro ng liwanag at anino. Kung ang pagsiklab ay sinamahan ng pagbuga ng jet, makikita natin ang dalawang manipis at matinding nagniningning na buga ng plasma na lumalabas mula sa mga polo. Parang dalawang sikat ng ilaw na tumatakas mula sa sentro ng nag-aapoy na karusel na ito, patungo sa walang hanggan. Ang eksenang ito, na karapat-dapat ipinta ng isang surrealistang pintor, ay hindi lang pantasya. Ito ang hinuhulaan ng ating mga teorya sa pisika at ng ating mga computer simulation. Kapag nakakakuha tayo ng datos mula sa mga teleskopyo, ang ginagawa natin ay sinusubukang buuin ang malawak na larawang ito gamit ang iilan lang na tuldok at linya sa mga graph. Ang modernong teknolohiya ng visualization ay nagbibigay daan sa atin na gawing kapana-panabik na mga imahe ang mga tuyong numero. Kaya't ang agham ay nagiging hindi lang madaling maunawaan, kundi napakaganda rin. At marahil sa hindi na ganoon kalayong hinaharap, sa tulong ng Event Horizon Telescope, makakakuha tayo hindi lang ng isang static na larawan, kundi ng isang buong pelikula tungkol sa sayaw na ito sa gilid ng bangin
na nangyayari sa puso ng ating Milky Way. Ang kasaysayan ng pag-aaral sa sentro ng ating galaksiya ay hitik sa mga kahangahangang pagtuklas at sa mga pangalan ng dakilang siyentipiko. Nagsimula ang lahat noong taong 1933 nang ang radio engineer na si Carl Jansky, habang sinisiyasat ang mga sagabal sa komunikasyon sa radyo, ay hindi sinasadyang natuklasan ang isang malakas na pinagmumulan ng radio emission na nagmumula sa konstelasyong Sagittarius. Hindi man niya alam kung ano ito. Siya ang naging unang taong nakarinig sa tinig mula sa puso ng Milky Way. Nang lumaon sa pag-unlad ng radio astronomy, detalyadong pinag-aralan ang source na ito at binansagan itong Sagittarius A. Taong 1974, natuklasan naman ng mga astronomo na sina Bruce Balik at Robert Brown na ang source na ito ay napakaliit at napakakumplato, kaya't ipinapalagay nila na ito ay konektado sa isang central black hole. Subalit, wala pa ring direktang ebidensya na nagpapatunay sa pag-iral nito. Nagkaroon ng malaking pagbabago noong dekada 90 nang ang pag-unlad ng teknolohiya ng adaptive optics ay nagbigay daan sa mga teleskopyo sa lupa upang tumagos sa nakasisirang epekto ng atmosfera ng Earth at kumuha ng malinaw na larawan ng mga bituin sa pinakasentro ng galaksiya. Dito nagsimula ang matagal ng marathon ng grupo ni na Reinhard Genzel sa Europe at Andrea Ghez sa US upang subaybayan ang mga orbit ng mga bituing ito. Ang kanilang dambuhalang paggawa na tumagal ng ilang dekada ay nagbunga. Hindi lamang nila napatunayan ang pagkakaroon ng supermassive black hole, kundi nasukat din nila ang masa nito ng may mataas na katumpakan. Noong 2020, sina Gensel at Gez kasama si Roger Penrose ay ginawaran ng Nobel Prize sa Physics para sa natatanging pagtuklas na ito. Ngayon, nasasaksihan natin ang isang bagong yugto sa pag-aaral sa bagay na ito. Kung dati pinag-aaralan lang natin ang static gravitational influence nito, ngayon ay nakikita na natin ito habang umaandar in dynamics. Ang flare na tinutukoy natin ay isang pangyayari na nag-uugnay sa mga dekada ng nakaraang pananaliksik at nagbubukas ng bago at malawak na mga abot-tanaw. Nakatayo tayo ngayon sa balikat ng mga higante tulad ni na Jansky, Genzel at Gez, at ipinagpapatuloy natin ang kanilang gawain sa patuloy na pagtanaw ng mas malalim sa isa sa pinakadakilang palaisipan ng universo na tinulungan nila tayong mabuksan. Balikan natin ang menu ng ating higante. Tinalakay na natin ang mga bituin, ulap ng gas, at mga asteroid. Ngunit may isa pang napaka-interesanting posibilidad. Sa sentro ng galaxy, bukod sa mga bituin, naroon din ang mga labi nila, mga puting duwende, neutron star, at mga black hole na kasing bigat ng bituin. Ano ang mangyayari kung ang isa sa mga compact object na ito ay lulunukin ng isang sobrang laking black hole? Ang pagsasanib ng dalawang black hole na magkaiba ang masa ay tinatawag na extreme mass ratio in spiral. Kapag ang isang black hole na kasing bigat ng bituin, halimbawa 10 solar mass, ay nahulog sa isang sobrang laking black hole na 4 na milyong solar mass, hindi ito magdudulot ng matinding liwanag sa electromagnetic spectrum, hindi katulad ng bituin. Ito ay dahil wala itong material na magiging accretion disk. Ngunit ang pangyayaring ito ay lumilikha ng isang napakalakas na bugso ng gravitational waves. Ang mga alon na ito, ang mga ripple sa mismong balangkas ng space-time, ay kumakalat sa universo sa bilis ng liwanag. Ang mga kasalukuyang detektor, gaya ng LIGO at Virgo, ay hindi pa kayang irehistro
ang mga pangyayaring ito mula sa sentro ng ating galaxy. Ngunit ang mga inihandang space observatories gaya ng LISA ay magiging may kakayahan. Ngunit kung ang nahulog sa black hole ay isang neutron star, iba ang mangyayari. Ang neutron star, kahit napakakakompact, ay binubuo ng materya, sobrang siksik na neutron matter. Bago ang pagsasanib, riripahin ito ng tidal forces at ang bahagi ng material ay bubuo ng maliit, ngunit napakainit at napakaliwanag na accretion disk. Magdudulot ito ng maikli, ngunit napakalakas na pagsabog ng gamma at X-rays kasabay ng bugso ng gravitational waves. Ang senaryong ito, nakilala bilang pagsasanib ng black hole at neutron star, ay napakahusay magpaliwanag sa naobserbahang pagsabog na ipapaliwanag nito ang pagiging maikli at ang lakas nito. Higit pa rito, ang mga pangyayaring ito ay itinuturing na isa sa mga pangunahing pabrika ng mabibigat na elemento sa universo tulad ng ginto at platinum. Kaya, posibleng sa pagmamasid sa pagsabog na ito, nasaksihan natin hindi lang ang isang akto ng cosmic cannibalism, kundi pati na rin ang sandali ng kapanganakan ng mga mamahaling metal na kalaunan ay magiging bahagi ng mga bagong bituin at planeta. Ipinapakita lang nito kung gaano konektado ang lahat sa universo. Ang pagkamatay ng isang bagay ay maaaring magsimula ng bago. Sa ating mga nakaraang diskusyon, paulit-ulit nating nabanggit ang iba't ibang uri ng teleskopyo na gumagana sa iba't ibang range ng wavelength. Ngayon, pagsama-samahin natin ang lahat ng impormasyong ito para lubos nating maintindihan kung gaano kakomplikado ang modernong pananaliksik sa astronomiya. Ang pamamaraang ito ay tinatawag na multi-wavelength astronomy at ito ang susi sa pag-unawa ng mga masalimuot na penomena. Nagsimula ang lahat sa radio waves. Ang mga radio telescope tulad ng VLA, Very Large Array, sa New Mexico o ang Pandaigdigang Network ng Event Horizon Telescope, EHT, ay nagbibigay daan sa atin na silipin ang pinakaloob ng accretion disk at makita ang mga estrukturang kasing laki mismo ng black hole. Sensitibo ang mga ito sa synchrotron radiation na ibinubuga ng mga elektron na umiikot sa loob ng magnetic fields. Pagkatapos, mayroon tayong infrared telescopes, parehong ground-based tulad ng Keck Telescope sa Hawaii at space-based tulad ng James Webb Space Telescope. Nakikita ng mga ito ang nilalaman ng kalawakan sa kabila ng makapal na alikabok at naobserbahan nila ang galaw ng mga bituin sa paligid ng black hole, pati na rin ang pag-aaral sa mas malamig na gas at alikabok sa accretion disk. Halos hindi naman nakakarating sa atin ang visible light dahil sa makakapal na ulap ng alikabok sa pagitan natin at ng sentro ng ating kalawakan. Kaya naman, sa optical range, limitado lang ang kaya nating makita. Ngunit sa mas energetic na wavelength, nagiging malinaw ulit ang larawan. Ang mga X-ray space observatories tulad ng Chandra, XMM Newton at NuSTAR ang ating pangunahing instrumento sa pag-aaral ng mga flares o pagsiklab. Nakikita nila ang napakainit na plasma sa accretion disk na umaabot sa milyong-milyong degree ang init. Sila ang nakatuklas sa pagkagising ng ating higanteng black hole. Panghuli, ang gamma ray telescopes tulad ng Fermi at HESS ay nagtatala ng mga photon na may pinakamataas na enerhiya. Sa tulong nila, napag-aaralan natin ang proseso ng pagpabilis ng mga particle sa relativistic speeds, ang posibleng pagkakaroon ng jets, at syempre, ang tanyag na Fermi bubbles. Sa pamamagitan lamang ng pagsasama-sama ng datos mula sa lahat ng instrumentong ito, makakabuo ang mga siyentista ng kumpletong larawan ng isang pangyayari. Ang radio ay nagsasabi,
tungkol sa magnetic fields. Ang infrared ay tungkol sa mga bituin. Ang X-ray ay tungkol sa mainit na plasma. At ang gamma ray ay tungkol sa mga pinaka-ekstremong proseso. Para itong mga doktor na gumagamit ng iba't ibang paraan ng diagnosis, X-ray, ultrasound, MRI, upang makita ang eksaktong sakit. Sa astronomiya, ganoon din. Upang lubos na maunawaan ang isang cosmic organism, kailangan nating tingnan ito sa lahat ng kulay ng electromagnetic spectrum. Sa pagtatapos ng ating pagtuklas sa mga hiwaga ng sentro ng Milky Way, nais kong bigyang diin muli ang natatanging posisyon natin ngayon. Hindi lang tayo nabubuhay sa panahon ng malalaking pagtuklas sa astronomiya. Nabubuhay tayo sa panahong ito kung saan ang mga pagtuklas na ito ay nagiging abot kamay na ng halos lahat. Ilang dekada pa lang ang nakalipas. Ang data mula sa mga teleskopyo ay para lamang sa iilang profesional na astronomo. Ngayon, maraming observatories ang naglalabas ng kanilang data sa publiko. Kahit sino na may sapat na kaalaman at sigasig ay maaaring mag-download at magsagawa ng sarili nilang pananaliksik. Ang mga proyekto sa citizen science tulad ng Galaxy Zoo ay umaakit sa daan-daang libong voluntaryo sa buong mundo para tumulong sa pag-uuri ng mga galaxy at paghahanap ng mga bagong bagay. Ibig sabihin nito, nawawala na ang linya sa pagitan ng profesional at amateur na agham. Posibleng ang susunod na malaking pagtuklas ay hindi gagawin ng isang propesor na may puting buhok, kundi ng isang estudyante mula sa isang maliit na bayan o kaya'y isang retiradong mahilig sa astronomiya. Higit pa rito, ang mismong paksa ng kalawakan ay lalong nagiging popular. Ang mga science popularization lectures, YouTube channels, at podcasts, lahat ng ito ay nagpapadali sa mga komplikadong konsepto ng agham upang maunawaan ng mas malawak na madla. Ang ating lecture ngayon ay bahagi rin ng pandaigdigang prosesong ito. Sa pagbabahagi ng kaalamang ito, hindi lang tayo nagkukwento ng mga nakakawiling katotohanan. Ibinabahagi natin ang kagalakan at pagkamangha sa pag-aaral ng universo. Ipinapakita natin na ang agham ay hindi boring na formula sa libro. Ito ay isang kapanapanabik na imbestigasyong detektib na puno ng misteryo, hindi inaasahang pagbabago at kaliwanagan. At ang pagsiklab ng Sagittarius A-star ay isa sa pinakanakakaintrigang kabanata sa walang hanggang aklat na ito. Sino ang nakakaalam? Marahil, matapos mapakinggan ang lecture na ito, may isa sa inyo ang gugustuhing matuto pa, magbasa ng mga aklat tungkol sa astronomiya, o baka itatalaga pa nga ang buhay sa agham. At iyon ang magiging pinakamainam na resulta sapagkat habang parami ang tumitingin sa kalangitan ng may interes at pag-unawa, mas lumalaki ang pagkakataon ng sangkatauhan na malutas ang pinakadakilang hiwaga ng pag-iral. Bumalik tayo sa pinakaugat ng usapin. Ano ba talaga ang nilamon ng black hole? Sa kabila ng lahat ng ating nalalaman, wala pa ring pinal na sagot hanggang ngayon. Bawat bersyon ay may sariling kalakasan at kahinaan. Halimbawa, ang teorya ng pagkawasak ng isang bituin or tidal disruption ay nagpapaliwanag kung bakit napakalaki ng enerhiyang nailabas, ngunit hindi ito akma sa napakaikling tagal ng pagliwanag o flash. Ang klasikong pagkawasak ng bituin ay dapat tumatagal ng buwan-buwan. Para panindigan ang haka-hakang ito, kailangan nating isipin na ito ay isang napakaliit at siksik na bituin o baka hindi ang mismong pagkawasak ang nakita natin, kundi isa lamang itong epekto pagkatapos. Sa kabilang banda, ang bersyon ng pagbagsak ng gas cloud, posibleng labi ng object siya ay dalawa.
ay maayos na nagpapaliwanag sa tagal ng flash. Ngunit may tanong ding lilitaw, kaya ba ng isang ulap ng gas, kahit pasiksik, na makalikha ng ganoon kalaking enerhiya? Ipinapakita ng mga pagtutuos na posible ito, ngunit nasa limitasyon na. Kailangang napakabigat ng ulap at bumagsak ito sa accretion disk sa partikular na anggulo. Ang teorya ng pagbagsak ng asteroid o kometa ay tila ang pinakaeleganting sagot. Madali nitong ipaliwanag ang pagiging maikli at ang lakas ng pagsabog. Ang hamon ay hindi natin alam kung gaano karami ang ganyang kalalaking celestial bodies sa sentro ng galaksya. Ito ba ay karaniwan lamang o isang pambihirang exception? Sa huli, may mga exotic na bersyon tulad ng pagsasanib ng neutron star. Kahit kaakit-akitit ito sa pananaw ng pisika, nangangailangan naman ito ng napakabihirang sirkumstansya. Ang posibilidad na mangyari ito ay napakaliit, ngunit ang kawalang katiyakan na ito ay hindi kahinaan ng agham. Sa katunayan, ito ay tanda ng katapatan nito. Hindi nagmamadali ang mga siyentipiko sa paggawa ng konklusyon. Patuloy silang kumukuha ng datos, bumubuo ng mga modelo, at sinusuri ang bawat hipotesis. Malamang na makuha natin ang sagot sa sandaling maitala natin ang susunod na flash at maihambing ito sa nauna. Kung magkakatulad ang mga flash, ito ay magiging indikasyon ng isang regular na proseso. Halimbawa, ang pagbagsak ng mga asteroid mula sa isang hypothetical belt sa paligid ng black hole. Ngunit, kung ang mga ito naman ay ganap na magkakaiba, ito ay magpapatunay sa mga random na pangyayari, gaya ng paglamon sa mga bituin o ulap. Ano man ang maging resulta, ang misteryong ito ay matagal pang bubulabog sa isipan ng mga astronomo at sabik tayong naghihintay ng mga bagong datos mula sa mismong puso ng ating Milky Way. Hindi lang ito tungkol sa batayang agham. Ang pag-aaral ng mga matitinding bagay sa kalawakan tulad ng Sagittarius A asterisk ay mayroon ding napakalaking praktikal na benepisyo. Nagsisilbi itong tagapagpaandar ng pag-unlad ng teknolohiya. Para makuha ang larawan ng anino ng black hole, hindi lang kinailangan na pagsamahin ang mga teleskopyo sa buong mundo, kundi bumuo din ng mga bagong paraan ng pagproseso ng datos, mga bagong algorithm, at lumikha ng ultra-precise na atomic clocks para isynchronize ang mga pagmamasid. Ang mga teknolohiyang ito ay nagagamit din sa iba pang larangan, mula sa medisina hanggang sa mga sistema ng komunikasyon, upang masuri ang napakalaking bulto ng data na nagmumula sa mga teleskopyo. Pinapaunlad ang mga pamamaraan ng machine learning at artificial intelligence o AI. Ang mga neural network ay tinuturuan upang makahanap ng mahihinang signal sa datos, makaklasipika ng mga bagay, at maging makahula ng mga pangyayari. Ang mga parehong algorithm na ito ay ginagamit din sa pattern recognition, pagsusuri ng financial markets, or pagdiagnose ng sakit. Ang paglikha ng mga bagong detector para sa X-ray at gamma-ray telescopes na kayang makahuli ng individual na photon at sukatin ang kanilang enerhiya ay nagdudulot ng mas pinahusay na medical scanners at security systems. Kaya naman, sa pagtingin natin sa kaibuturan ng kalawakan, hindi lang natin sinasapatan ng ating kuryosidad, kundi pinapaandar din natin ang buong technological progress, ang mga pamumuhunan sa batayang agham na maaaring tingnan ng iba bilang walang kabuluhang pag-aaksaya ng pera ay sa katunayan ay pamumuhunan para sa ating kinabukasan. Walang nakakaalam kung alin sa mga astronomical discovery ngayon ang magbubunga ng mga teknolohiyang babago sa ating buhay bukas. Noong nadiskubre ni Carl Jansky ang radio emission mula sa kalawakan noong dekada 30, hindi niya inakala
na ito ay magiging radio astronomy, magbubukas ng daan sa pagtuklas ng quasars, pulsars, at sa huli, sa paglikha ng Global Positioning System or GPS. Ito ay isang sistema na gumagana dahil sa mga pagwawasto na inilapat ng General Theory of Relativity na sinubok mismo gamit ang mga bagay na ito sa kalawakan. Puno ng ganitong mga halimbawa ang kasaysayan ng agham at walang duda na ang pag-aaral sa paggising ng sinaunang bagay na ito sa sentro ng ating galaksya ay magbubunga rin ng hindi inaasahan at kapaki-pakinabang na resulta. Ang ating paglalakbay patungo sa sentro ng Milky Way ay malapit ng magwakas. Nagsimula tayo sa isang simpleng senyales, isang misteryosong pagkurap na naitala ng mga teleskopyo. Ngayon, napunta tayo sa pagtalakay sa mga pinakapangunahing tanong mula sa kalikasan ng grabidad at kapalaran ng universo hanggang sa ating sariling pwesto rito. Nakita natin na ang sentro ng ating galaksya ay hindi lamang isang tuldok sa kalangitan, kundi isa itong napakasalimuot, dinamikong sistema na nabubuhay ayon sa batas ng matinding pisika. Nakilala natin ng Panginoon ito, ang supermassive black hole na Sagittarius A asterisk, na maaaring maging isang kalmado, natutulog na higante o isang nagngingit-ngit na halimaw na nakakaapekto sa kapalaran ng buong galaksya. Naunawaan natin na ang kamakailang pagkagising nito ay hindi isang abnormalidad, kundi isa lamang sandaling saglit sa mahaba at magulong buhay ng bagay na ito. Ito ay anino ng makapangyarihan nitong nakaraan at marahil ay sulyap sa magiging kinabukasan nito. Nakita rin natin kung paano gumagana ang modernong siyensya. Ito ay hindi gawain ng iisang tao, kundi kolektibong pagsisikap ng libu-libong individual sa buong mundo. Ito ay pagsasama-sama ng mga obserbasyon na nakuha sa tulong ng pinakamahuhusay na instrumento at mga theoretical na modelo na nilikha ng kapangyarihan ng isip ng tao. Ito ay isang patuloy na proseso ng pagpapanukala ng mga hinuha, pagsubok sa mga ito, at kung kinakailangan, pagtatakwil sa kanila pabor sa mga bago at mas tumpak na ideya. Ang kwentong ito ay malayo pa sa katapusan. Ang mga pangunahing pagtuklas ay malamang na darating pa. Ang mga bagong teleskopyo, bagong pamamaraan ng pagsusuri ng datos, at bagong theoretical na ideya, lahat ng ito ay magpapahintulot sa atin na sumilip pa ng mas malalim sa mga misteryo ng puso ng Milky Way. At anuman ang matuklasan natin doon, isang bagay ang tiyak, magiging kahanga-hanga ito dahil ang universo ay palaging nagiging mas kakaiba, mas masalimuot, at mas maganda kaysa sa kaya nating isipin. At ang pagkakataong masilayan ang mga misteryong ito kahit na sa distansyang 26,000 light years ay isa sa pinakadakilang kaloob na mayroon tayo. Salamat sa inyo sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Kaya, pagtibayin na natin at lagumin ang resulta ng ating pagtuklas sa kalawakan. Sa pinakapuso ng ating kalawakan, 26,000 light years ang layo mula sa atin, biglang nagising ang natutulog na higanting ito, ang supermassive black hole na tinatawag na Sagittarius A star. Naglabas ito ng X-ray flare na daan-daang beses na mas malakas kaysa sa anumang naitala natin dito noon. Ang pangyayaring ito ay isang tunay na regalo para sa mga astronomo dahil nagbigay ito sa atin ng pagkakataong masilip ang pinaka-ekstremong kondisyon sa buong universo. Sa pagsusuri sa sigaw mula sa kosmos at sa mga light echoes nito na sumasalamin sa mga nakapaligid na ulap ng gas, nalaman natin na hindi palalaging tulog ang ating higante. May mga panahon sa nakaraan na mas mataas ang aktibidad nito at makikita pa rin natin
ang mga bakas nito hanggang ngayon. Ito ang dambuhalang Fermi bubbles na matayog na nakalutang sa ibabaw ng galactic plane. Tiningnan natin ang mga pangunahing suspect na maaaring naging hapunan ng black hole mula sa isang bituin na napunit hanggang sa karaniwang ulap ng gas o kaya naman ay kakaibang pagsasanib ng dalawang bagay gaya ng neutron star. Kahit wala pa tayong pinal na sagot, ipinakita sa atin ng mismong prosesong ito ng siyentipikong detektib ang buong ganda at kapangyarihan ng modernong astrophysics. Ang pangyayaring ito ay hindi lang basta isang lokal na paputok. Bahagi ito ng isang pandaigdigang proseso ng feedback kung saan ang gitnang black hole ay nakakaapekto sa buong kalawakan na siyang nagre-regulate sa pagbuo ng mga bagong bituin at humuhubog sa hitsura nito. Nabubuhay tayo sa kakaibang panahon kung saan ang mga teknolohiya tulad ng Event Horizon Telescope ay nagbibigay daan sa atin na hindi lamang pag-usapan ang mga black hole, kundi literal na makita ang kanilang mga anino. At bawat bagong flare ay isang pagkakataon para matuto pa ng husto, subukin ang ating pinakamalalakas na teorya at mas mapalapit sa paglutas ng isa sa pinakadakilang hiwaga ng kalikasan. Maraming salamat sa inyo sa pagsama sa amin at paglubog sa mga hiwaga ng kalawakan. Kung nagustuhan ninyo ang lecture na ito na pampatulog at gusto pa ninyo ng mas maraming paglalakbay sa universo, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para wala kayong mamiss. I-like din ang video na ito. Malaking tulong iyan sa pagpapalaganap ng siyensya. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Ano sa tingin ninyo ang talagang nangyari sa gitna ng Milky Way? Aling teorya ang pinakakapanipaniwala para sa inyo? O baka mayroon kayong sarili at bagong-bago na hinuha? Isulat ang inyong mga ideya sa comments. Gusto naming basahin at talakayin iyan. Magandang gabi sa inyo at naway maging malinaw ang inyong kalangitan.